So, recap po tayo. Ah, tayo po ay nasa Book of Romans. Tulad po ng lagi natin ginagawa, bibigyan po natin ng sense kung ano na yung napag-aralan natin. So, kung nakapag-umpisa po kayo kasama namin sa Book of Romans, sa Romans 1, verse 17, nabi po ni Paul na yung gospel ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. At mula noon, ah, inilahat ni Paul yung kalagayan ng mga tao, kalagayan ng mga Hudyo, kalagayan ng mga Hintil, at sinabi niya na lahat ng ito ay naililigtas ng Diyos dahil sa pamamagitan ng kanyang gospel. So yung gospel is the power of God unto salvation. So sa pag-usad ah, ng sulat ni Paul para sa mga taga-Roma, nasa parte na po tayo na kung saan yung yung gospel ay nireject ng mga Hudyo at ito ay ah, ipinaabot ni Paul sa mga Hintil, sa mga Gentiles. At malugod itong tinanggap ng mga Gentile. So yun nga po yung mga nakaraan nating Bible study, ang mga katanungan is, nabigo ba ang Panginoon dahil hindi na sa ibang mga taga-Israel? At nabigo ba ang Diyos or nireject ba ng Diyos ang kanyang mga tao? So yun po yung mga previous na ating napag-aralan. So last time po ang katanungan ni Paul na rhetorical question ay, so I ask, did they stumble in order that they might fall? So ang tinatanong ni Paul is, hindi ba sila naniwala or nadapa ba sila para tuluyan na silang mag-fail, mawala sa plano ng Diyos, wala nang kaligtasan para sa Israel. So ang sagot ni Paul, ayon sa binigay sa kanya kaalaman ng Diyos, is by no means. Hindi po. Hindi na stumble ang Israel or hindi ni-reject ng Israel ang gospel para tuluyan na silang mawala ah, sa plano ng kaligtasan ng Diyos. So by no means, hindi. Rather, through their trespass, salvation has come to the Gentiles so as to make Israel jealous. Bagamat, dahil sa kanilang rebellion, sa kanilang trespass, sa kanilang pagkakasala, yung kaligtasan ay nakaabot na ngayon sa mga Hintil para pagsilusin ang Israel. So kung maaalala natin na lagi nating nababanggit na sa Old Testament, ang pangako kay Abraham is siya ay magiging pagpapala sa kanyang pamilya at sa lahat ng bayan sa buong mundo. Kumbaga, dahil kay Abraham, pagpapalain ng Diyos ang hindi lamang Israel, kundi ang madaming nation. So, at ang alam natin, yung katuparan niyan ay yung pagdating ni Jesus, yung incarnation ni Jesus Christ. Yung pagkapanganakan ni Jesus, kanyang matuwid na buhay, ang kanyang sakripisyong kamatayan sa krus, at pagkatapos ng 3 araw ay muling pagkabuhay. So yun yung pinapahayag ni Paul, ni Pedro, ni Pablo, ni Pedro, at saka ng mga natira, mga iniwan ni Jesus. Kasi umakyat niya siya sa langit pagkatapos niya muling nabuhay. So ngayon, ang laging, dahil nga as a nation, yung relihiyon ng Israel, yung Judaismo, nireject si Jesus Christ, hindi siya tinanggap. Actually, sila pang nagtako sa kanya. So, ang katanungan last time is, so I asked, did they stumble? Baga, nadapa ba sila para mawala na sila sa kaligtasan? Hindi. So, pero ang problema kasi, nung, nung ang gospel ay pumunta na sa mga Hintil, sa mga Gentile, sa mga hindi Hudyo, merong iba na may tendency na i-reject na nung mga Gentiles yung Israel. So yun yung hindi hinahayaan ni Paul na mangyari dahil hindi yun ang katotohanan na sinasabi ng Diyos. Sabi nga sa verse 17,
ng Romans 11, but if some of the branches were broken off, and you, although a wild olive shoot, were grafted in among others, and now share in the nourishing root of the olive tree, do not be arrogant towards the branches. So kung ikaw nga na hintil, kung yung mga original nga na sanga, which is yung Hudyo, yung sanga ni Abraham, ay tinanggal, at yung Gentile na tulad natin, kahit hindi tayo genetically or pamilya na galing kay Abraham ay graft in, dinikit. So hindi tayo dapat maging arrogant. Hindi tayo dapat magmayabang. Hindi natin dapat i-reject ang Israel dahil hindi yun ang plano ng Diyos. So if you are arrogant, sa verse 18, do not be arrogant toward the branches. If you are, remember, it is not you who support the root, but the root that supports you. So walang karapatang magmayabang ang Gentile na niligtas ng Diyos dahil hindi siya yung source ng kaligtasan. Hindi siya yung source ng kaligtasan, kundi yung Diyos. Ang Diyos ang source ng kaligtasan. Si Jesus ang source ng kaligtasan. So tayo ay bilang mga naligtas na Pintil, na Gentile, tayo ay tumanggap ng grasya. So hindi atin yung grasya, kundi ibinigay ito sa atin. Yun yung kaligtasan natin. Yun yung kaligtasan na natanggap natin dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. So yun yung sinasabi ng ating napag-aralan last time na nag-aral tayo 2 Saturdays ago. So ngayon dadako na po tayo sa huling parte ng Romans 11. Ang ika-cover po natin ngayon is Romans 11:25 to 36. So sa ganung parang din po, diretso lang po tayo ng pagpapahayag. So parang kung maaalala natin sa Romans 10 kasi, sa huling parte ng Romans 10, ito yung sinasabi sa huling parte ng Romans 10. Babasahin ko po ito na po na isama sa slides, pero babasahin ko po ang Romans 10, last part, Romans 10. Simula sa verse 17. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So yun nga po, nung nakarating na sa hintil, yung gospel is narinig ito ng mga hintil na niligtas ng Diyos. So katulad po natin na tumanggap sa gospel, katulad ng mga nakarinig na gospel at naglagak ng pananampalataya kay Jesus, ito yung sinasabi na nakatanggap tayo ng grasya. Tayo ay naligtas dahil sa gospel. So magandang balita na yun. So, paano yung Israel? So, verse 18, but I asked, have they not heard? Hindi ba narinig ng mga Jews, ng Israel, yung gospel? Sinabi po, indeed they have. For their voice has gone out to all the earth, and their words to the end of the world. So, nakarinig ang Israel dahil na yung gospel is kumalat sa Israel bago lumabas sa known world, which is during that time, ng panahon ni Jesus Christ, is yung Roman Empire. Verse 19, but I ask, did Israel not understand? First Moses says, I will make you jealous of those who are not a nation. With a foolish nation, I will make you angry. Ito yung sinasabi sa last part ng verse 10. Verse 20, then Isaiah is so bold to say, I have been found by those who did not seek me. Ito yung sinulat na Isaiah na sinabi ng Diyos. I have been found by those who do not seek me. I have shown myself to those who did not ask for me. So ito po yung mga Gentile. Nagnanasa sila na makilala ang Diyos, pero hindi nila hinanap ang Diyos dahil nasa Israel ang Diyos. Ang banal na ang Old Testament ay in-entrust ng Diyos sa mga Hudyo. Sila yung tao ng Diyos. Sila yung supposed to be na naghahanap sa Diyos. Pero dito sinabi sa chapter 10 verse 21, but of Israel he says,
All day long I have held out my hands to a disobedient and contrary people. So nung dumating yung gospel sa Israel, kahit na yung buong Old Testament ay nagtuturo kay Jesus Christ na siya yung Messiah, ni-reject ng Israel yung kanilang Messiah mismo. So di ba napakalungkot po noon, pero yun po yung nangyari. Sa isang banda, napakalungkot noon, pero napakasaya noon para sa atin dahil tayo na po yung nakarinig, inabot ng magandang balita. So naisulat po sa Old Testament na yung bless yung si Abraham ang pagdadaanan ng blessing patungo sa lahat ng mga nation, at yun po ang katuparan ay si Jesus Christ. At sa pagkakaalam po natin, sa pagkakasulat ng New Testament, alam po natin na ni-reject ng Israel ang kanilang Messiah at ni-reject din ng Israel ang gospel. So hindi lahat ng Hudyo may mga naniwala at nakinig kay Jesus at sumunod kay Jesus. Yung mga disipulo ni Jesus ay sila yung naging tagapagpakalat ng magandang balita ni Jesus dahil umakyat na siya sa langit. Pero yun nga, nagkaroon ng dahil nga sinasabi ng Hudyo na sila yung mga tao ng Diyos. So sinasabi ng mga Hintil, hindi kayo naniwala sa inyong Misaya, hindi kaya kayo hindi naligtas. So merong hurt, merong conflict, merong away dahil katulad nga ni Paul, di ba si Paul bago siya naging Kristiyano, siya yung pinadala ng Sanhedrin para hulihin yung mga Kristiyano, dalhin pabalik sa Jerusalem at parusahan, kulong, ipapatay. Kaya may mentality ang mga Gentile na isipin na sila na ang bagong Israel. Wala na yung Israel sa plano ng kaligtasan. So kaya sa mga naunang pahayag, sinasabi natin na nabigo ba ang Diyos? 'Di ba? Pero ayon sa ating mga napagdaanan, hindi nabigo ang Diyos, hindi nagbago ang plano ng Diyos, kasama pa rin ang Israel sa kaligtasan ng Diyos. At ito nga sa ating pasahe, ito sinasabi, verse 25, lest you be wise in your own sight, I do not want you to be unaware of this mystery, brother. So baka tumaas na yung pagtingin nyo sa sarili nyo, which is para sa atin itong mga hintil. I do not want you to be unaware of this mystery. Hindi ko gusto na hindi nyo alam ang mystery na ito. A partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in. So maintindihan po natin yung a partial hardening, yung pagpapatigas ng puso ng Israel ay hinayaan ng Diyos. Pero may purpose to, ito yung para mailigtas lahat ng hintil na ililigtas ng Diyos. Ito po yung decree ng Diyos. Ito po yung itinakda ng Diyos na mangyari. So 26, and in this way, Israel will be saved as it is written, and in this way, all Israel will be saved as it is written. So ililigtas pa rin ng Diyos ang Israel kahit na sa panahon ngayon, mayroong pagpapatigas ng puso, partial hardening na nasa Israel. So dadating ang araw, sa verse 26, the deliverer will come from Zion, he will banish ungodliness from Jacob. Darating yung panahon na lahat ng Hudyo ay yayakapin si Jesus Christ bilang kanilang Messiah at tagapagligtas. And this will be my covenant with them when I take away their sin. So, maalala po natin na yung sakripisyo na ginagawa ng mga Hudyo para sa kanilang kasalanan
na ang alay nila ay dugo ng hayop, ito po ay nagtatakip lang sa kanilang kasalanan. At ito rin po yung nagtuturo sa darating na Misaya na kukuha o magte-take away, tatanggalin ng kanilang kasalanan. At ito po ang katuparan ay si Jesus. So para sa mga hintil na naniwala sa gospel, ang kanilang kaligtasan ay si Jesus Christ, at pareho din po sa mga taga-Israel na ang kanilang kasalanan ay tatanggalin sa kanila, bibigyan ng kapatawaran sa pamamagitan din ni Jesus Christ. So bigyan po natin ng emphasis na lest yung point na lest you be wise in your own sight. So applicable po ito na hindi sa atin ngayon, na mga hintil, especially sa atin naka-point ito, o sa unang mga naniwalang Gentiles, na naniwala sa gospel, naka-point po ito na lest you be wise in your own sight. So, dapat alam natin itong misteryo na ito. Mystery is yung sekreto na ngayon is open na. So, dapat alam natin na hindi natanggal ang Israel sa plano ng kaligtasan ng Diyos. So kaya dapat hindi tayo maging arrogant. So maintindihan natin na hinayaan ng Diyos yung katigasan ng puso nila, yung rebellion nila sa ngayon para iligtas niya ang mga Gentiles. Para iligtas niya lahat ng Gentiles na kanyang pinlano sa una pa man ay so being saved is not a reason to boast or to be arrogant to others, even to the Jews. So minsan bilang Kristiyano, hindi natin maiwasan na marami tayong alam sa Bible or hindi nila alam ang katotohanan, ako lang nakakaalam ng katotohanan. Minsan na nadudulas tayo, nakakalimutan natin na tayo ay iniligtas sa grasya ng Diyos. Tayo ay tumanggap ng kaligtasan. Hindi tayo yung dahilan kung bakit tayo ay narito. So hindi lang ito applicable sa Diyos, kundi applicable din ito sa mga taong na nakaka-interact natin at nasi-share natin ang gospel. So hindi lang po ito para sa Hudyo. Itong application na ito na we should not be arrogant towards others. So being saved is not a reason to boast or to be arrogant to others, even to the Jews. Hindi natin isasantabi ang mga Hudyo, nasasabihin natin wala na sila sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Hindi rin natin isasantabi yung mga hindi pa naniniwala sa gospel, yung ating mga nakakasalamuha, yung ating mga sinishare ng gospel. Tayo ay patuloy pa rin na umaasa na sila ay makinig sa atin, maintindihan din yung gospel, at iligtas sila ng Diyos pamamagitan ng gospel. So pangalawa, our knowledge about the gospel and God's decree should lead us to be gracious and grateful. So kung hindi tayo magiging arrogant dahil sa ating nalalaman at dahil sa ating tinanggap, yung ating kaalaman ng gospel at yung mga tinakda ng Diyos ay dapat mag-lead sa atin para maging mapagpasensya tayo, maging gracious tayo and grateful, yung maging mapagpasalamat towards sa mga tao na hindi pa, kasi di ba nandun yung bagay na minsan hindi natin na ipapaliwanag ng mga yung gospel kahit gusto natin i-reach yung ibang tao. Minsan naman nakapagpaliwanag tayo pero wala silang pakialam. Minsan naman nakapagpaliwanag tayo, naiintindihan nila at harap-harapan nila tayong ni-reject. Hindi ako naniwala sa sinasabi mo or something or bilang accusation. So may hurt minsan or may hurt or may friction na nangyayari habang nag-share kayo ng gospel. Pero hopefully na hindi tayo maging arrogant or maging mayabang
or arrogant or sabihin natin na hindi niya naintindihan ang gospel o anong pag-asa to si, si, si taong ito. So, hindi po dapat ganun. So our knowledge about the gospel and God's decree should lead us to be gracious and grateful. So sa susunod na passage, sa verse 28, ang sinasabi, as regards to the gospel, they are enemies for your sake. As regards with the gospel. So dahil sa gospel, sa panahon na ito, habang hindi pa naililigtas, katulad ng sinabi, naililigtas lahat ng nakatakda na iligtas ng Diyos, na hintil, kalaban ang Israel, ang Judaismo, ang mga Hudyo, kalaban sila. But as regards for election, pero patungkol naman sa election or sa tinakdaan ng Diyos na iligtas, they are beloved for the sake of their forefathers. Mahal ng Diyos ang mga Hudyo. Dahil sa pangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. For the gifts and the calling of God are irrevocable. So nandanan mo tayo sa tinakdaan ng Diyos, sa soberenya ng Diyos, sa mga pinlan ng Diyos, tinakda ng Diyos, yung mga pinornew ng Diyos, yung foreknowledge ng Diyos, kung sino yung gusto niyang makarelasyon kahit hindi pa sila nag-exist. So sa ngayong panahon, yung gospel lumabas sa Israel dahil ni-reject nila. As regards to the gospel, they are enemies for your sake. But as regards to election, dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham, they are beloved for the sake of their forefathers. So maintindihan po natin yun. Ano po? Kaya po tayo, hindi po tayo dapat boastful, hindi rin po tayo dapat maging arrogant. Kahit na po yung pag-share natin ng gospel is madalas may friction. Dahil tinatawag mo ang isang makasalanan na tumalikod sa kanyang kasalanan. So meron po talagang friction. So katulad po ng mga nauna nating napagdaanan, di ba? Na hindi isinantabi ang Israel. Hindi isinantabi ang Israel. So kung babalikan natin sa Romans 10:18 to 21, ay ito pala yung binasa ko kanina, na nagrebelde ang Israel. Hindi nila tinanggap ang kanilang mensahe. So sa lahat ng pagtuturo ni Jesus, lagi niyang binabalikan ang Old Testament. Kahit na yung description sa kanya ni John the Baptist is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Diba? So sa Romans 10:18, but I ask, have they not heard? Indeed they have. Hindi ba narinig ng Israel ang gospel? Narinig ng Israel ang gospel. For their voice, yung voice ng mga disciples has gone out to all the earth and their words to the ends of the world. Di ba yung gospel nagmula sa Jerusalem, lumabas sa Judea, sa Samaria, at sa buong mundo. Which is yung Roman Empire during that time. But I ask, did Israel not understand? First, Moses says, I will make you jealous of those who are not a nation. With a foolish nation, I will make you angry. So kung matagal na po tayo nagbabasa ng Bible, malalaman natin na ang sistema ni Paul ng pag-evangelize, kahit lumabas siya ng Jerusalem, is naghahanap siya ng synagogue. Ito yung mga taong nakakaalam ng Old Testament. At dito niya unang pinapahayag ang gospel. At kadalasan, ang nangyayari is na-expose yung rebellious heart ng mga Hudyo at hindi nila kayang tanggapin si Jesus Christ. Kahit na ang ginagamit ni Paul na pagpapahayag is yung Old Testament. Na si Jesus Christ yung kasagutan sa lahat ng pangako ng Old Testament. Siya yung sinasabing Messiah. Siya yung King. Siya yung Lamb of God. Siya yung sakripisyo, yung final na sacrifice na nakakapag-take away ng sin.
Hindi cover, take away. Then Isaiah is so bold to say, I have been found by those who did not seek me. I have shown myself to those who did not ask for me. But of Israel, he says, all day long, buong araw, I have held out my hands to a disobedient and contrite people. So yun ang sinasabi ng Diyos na yun sa pagdating ni Jesus, ang Israel, sa Israel lang siya nag-ministry. Sa Israel yung inabot niya ng kanyang milagro, ng kanyang pagtuturo, ng kanyang rebuke, ng kanyang plead. Alam mo yun, nagpi-plead si Jesus na pakinggan siya, tanggapin siya bilang tagapagligtas, makinig sa kanya para sa kaligtasan. Pero hindi nakikinig ang people, ang Israel. I held out my hands to a disobedient and contrary people. Tulad din po sa mga nauna nating Bible study, hindi talaga sa panahon na yon, hindi tinanggap ng Israel ang magandang balita. Pero sa Romans 11:1, I asked them, has God rejected His people? Ito yung mga nauna nating Bible study. Ni-reject ba ng Diyos yung kanyang mga tao? Sinabi ni Paul, by no means. As a nation, as a religion, ni-reject ng Israel ang gospel. Pero merong mga Hudyong naniwala. Actually, ang first church ay nasa Israel. At karamihan, mga Hudyo. By no means, for I myself am an Israelite. Si Paul mismo ay Hudyo. Descendant of Abraham. A member of the tribe of Benjamin. Si Paul ay Hudyo kung Hudyo lang ang pag-uusapan. Siya ay isa sa mga pinaka-Hudyo. At siya ay naging Christian. Siya ay niligtas ng Diyos. So verse 11, so I asked, did they stumble in order that they might fall? Ito yung nasa ating recap. So sila ba'y nadapa para tuluyan ng mawala sa kaligtasan? By no means. Rather, through their trespass, salvation has come to the Gentiles. So as to make Israel jealous. So yung rebellion ng Israel ay naging blessing para sa atin ng mga Gentiles. Pero yung ating pagkaligtas, ang plano ng Diyos ay ito ay magpapaselo sa Israel at sila ay alang araw ililigtas ng Diyos kung lahat na ng hintil ay nailigtas. So, sa susunod na verse, isa-summarize ni Paul kung ano ang nangyari. For just as you were at one time disobedient. Diba? Totoo po to? For just as you were at one time disobedient to God, but now have received mercy because of their disobedience. So yung mga hintil is hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Yung mga hintil ay may sarili silang Diyos. So bago din po tayo naniwala sa gospel, meron din po tayo kanya-kanya nating Diyos. Hindi man ito yung Diyos ng Old Testament. Pero madami tayong pinaniniwalaan na hindi sumusunod sa magandang balita ni Jesus. At yun yung pinamumuhay natin. Pero dahil sa disobedience, sa rebellion ng Israel, lumabas ang gospel tungo sa mga hintil at nakatanggap ang mga naniwala ng gospel ng mercy, ng awa ng Diyos. Mercy. So, i-remind lang po natin ang ating mga sarili sa kung ano po yung ibig sabihin ng mercy. Ang awa po ng Diyos is yung hindi pagbibigay sa atin ng karapat-dapat sa ating kasalanan.
Yung awa o yung mercy is yung pag-withhold ng Diyos sa karapat-dapat sa ating kasalanan. Yun po yung mercy. Yung grace is yung pagbigay sa atin ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus na hindi tayo karapat. So ito po yung siguro sabihin natin technical, pero malaman natin yung ibig sabihin. Kung tayo nagsasabi ng awa ng Diyos, ito yung hindi pagbigay ng kaparusahan dapat sa atin. Yung grasya naman po is yung pagbigay sa atin ng kaligtasan na hindi tayo deserving, hindi tayo karapat. So yung Gentiles, we received mercy. So verse 31, they too have now been disobedient in order that by the mercy shown to you, they also may now receive mercy. So tayo, galing sa disobedient, nakatanggap ng mercy, sila din po na sila ay disobedient, nung dumating sa kanilang gospel, ay makakatanggap din ng mercy. Ang mercy na na-receive natin is parehong mercy na ma-receive nila kung sila ay maniniwala sa gospel ni Jesus Christ. At ang gospel po is ang pagtitiwaan na ang tapos na trabaho ni Jesus sa cross ng Kalbaryo na nagbibigay sa atin ng kapatawaran ng kasalanan. Sa verse 32, for God has consigned all to disobedience that He may have mercy on all. So sa earlier part ng Romans, maalala natin na for all have sinned and come short the glory of God. Yun yung bad news. Ang good news, for God has consigned all to disobedience that He may have mercy on all. So alalahanin po natin, ang simula po sa simula po ng Romans is the gospel is the power of God unto salvation. Ito yung tool na itinakda ng Diyos para marinig natin at paniwalaan natin at dito tayo makakatanggap ng awa at grasya ng Diyos. Pareho po na tayo, mga hintil, ay makakatanggap ng mercy kung tayo ay maniniwala kay Jesus Christ. Ang mga Hudyo, pag naniwala sila sa kanilang Misaya, sila din po ay makakatanggap ng mercy. So for how many Bible study now, lagi natin nakakasalubong yung foreknowledge, yung election, yung decree, yung sovereignty. So minsan nahihirapan tayong nakakuha ko ng feedback na malalim yung Bible study natin or something. So hindi natin maintindihan lahat ng mga bagay-bagay. Kahit ako, hindi ko maintindihan din lahat ng bagay-bagay. Pero nagkakagulo sa ating understanding paminsan kasi sinasabi natin na tayong mga tao ay may free will. May free will. So kumbaga, yung free will na pagkakaintindi yung mababaw na pagkakaintindi ng free will, yun yung nagpo-conflict sa sovereignty ng Diyos or sa tinakda ng Diyos. So kasi pag tinakda ng Diyos yung mga maliligtas. So sa ngayon, nagre-rebelde ang Hudyo para maligtas lahat ng ililigtas na ng mga hintil. Pagkatapos nun, ang sinasabi ng Bible is, pag naligtas na lahat ng hintil, saka maniniwala ang bansang Israel para bigyan din sila ng grasya ng Diyos sa pamamagitan din ng gospel. So parang yung madaming tao ang nagre-rebel kasi parang sa pagkakalatag ni Paul sa Romans, parang nawawala yung free will ng tao. Yung kalayaan ng isang tao para piliin ng Diyos o hindi piliin ng Diyos. So, yun po yung nakikita ko na parang laging
katanungan. So ito po yung pagkakaintindi ko, hindi to scholarly or something. Ito yung simple lamang na pagkakaintindi ko na. So ito po yung parang order ng pangyayari. So totoo po na may option tayo, may free will tayo. Pero ang pagkakaintindi ko po na may free will tayo pero limited yung ating choices. So yun po yung nasa pinakababa. Hopefully makatulong ito sa pagkakaintindi natin. Pero ang sinasabi po ng Bible is merong bent yung ating puso. Merong bent yung ating puso. So kung baga alalahanin po natin nung nagkasala ang ating nanay at tatay, si Adan at si Eva, nakinig sila sa dyablo. At simula nung panahon na yon, lagi nang pinipili ng tao ang kasalanan. So hindi lahat ng ginagawa ng tao ay masama, pero lahat ito ay may bahid ng kasalanan. May bahid ng hindi pagsunod sa Diyos. Yun po yung dinidescribe ng tao, na lahat ng tao. Dinidescribe ng Diyos sa lahat ng tao. Ito yung sinasabi ng Bible. Ito yung pinahayag ni Paul sa Romans 1, sa Romans 3. Na lahat ng tao, for all have sinned and come short to the glory of God. So yung bent ng heart ng tao is towards kasalanan. Okay, may free will ka, pero hindi siya, yung free will na yun is my bent towards sin, towards, against God. So yun po yung laging choice ng normal na tao. So mabuti man yung kanyang ginawa, pero para maalala ang pangalan ko for how many generations. So makasarili pa din. Hindi pa rin para sa kaluwalhatian. So hope na nakatulong po ito sa ating pagkaunawa ng mga bagay-bagay. So ang Bible po is sinasabi na oo, makakapili ang tao, pero ang pipiliin niya lagi is kung ano yung gusto niya. So may free will ka, pero hindi siya free kasi may bent yung heart. At sa lahat ng ating mga choices, pag pinili natin ang kasalanan, tayo ay accountable sa Diyos. Tayo ay mananagot sa Diyos pagdating ng araw. Pero kahit na may nag-choose tayo, kahit na may bent yung heart natin, patuloy pa din ang mangyayari ang itinakda ng Diyos. Patuloy na mangyayari ang itinakda ng Diyos. Itinakda ng Diyos na ibigay ang kanyang anak na si Jesus para ipanganak, magbuhay ng matuwid, namatay sa cross, nabuhay na maguli para sa pagpatawaran natin kasalanan. At lahat na nakarinig ng magandang balita ang ginawa ng Banal na Espiritu. Ginamit ang gospel para bigyan ng panibagong buhay ang mga puso ng mga taong ililigtas ng Diyos. At hindi nadaanan natin sa pasahe kanina na yung mga pangako ng Diyos ay irrevocable. Hindi nagbabago-bago na. So bilang isang tao na hindi naniwala sa Diyos, ang bent ng heart ng isang normal na tao ay lahat tungo sa kasalanan, laban sa Diyos, rebellion sa Diyos. Pero yung gospel, yung ginamit ng Diyos para baguhin ang puso ng tao. So alam natin, tayo mga Kristiyano ay nagkakasala pa din. Ang pinagkaiba lang po is hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Kilala na natin ang Diyos. May relasyon na tayo sa Diyos. Magkasala man tayo, alam natin na may kapatawaran. Alam natin may kapatawaran. Hindi tayo nagre-rebelde sa Diyos dahil sa kapatawaran at alam natin may tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Jesus, tayo ay laging babalik din yung kapatawaran. At dahil sa ating bagong puso, tayo ay ayaw na sa kasalanan.
Alam natin, alam natin na nagigrieve natin ng ating Ama sa Langit. Alam natin na nagigrieve natin ng ating Panginoong Jesus dahil pag tayo ay nagkakasala. So iba po yun sa mga nag-i-enjoy sa kanilang kasalanan. Malaking pinagkaiba po yun. So maintindihan po natin na yung free will na tinatawag nila is yun yung mga limited choices ng tao. At may bent yung heart ng tao, pero on top of that, yung God's decree, yung itinakda ng Diyos, ay gagawin pa din niya. Tulad ng pagliligtas sa pamamagitan ng gospel. Sa pamamagitan ng magandang balita ng buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. So kung make sense po natin ito sa ating puso at isip, maintindihan po natin yung yung ating pinag-aaralan, malalaman din po natin kung paano tayo mamuhay at comfort po sa atin na lagi tayong may kapatawaran sa ating Panginoong Yesus. Hindi man tayo perpekto, alam natin na patuloy tayong hinuhubog ng banal na Espiritu para maging katulad ni Kristo. Hindi po ba napakaganda ng kaligtasan ng Diyos? Hindi po ito nagbabago, hindi po ito nabibigo. Kung tayo ay may kaligtasan sa Diyos, hindi rin ito mawawala. Katulad nga ng sinabi ng yung pagliligtas ng Diyos ay we are saved, we are being saved, and we will be saved. So meron siyang parte na nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. So yun po yung kumpletong kaligtasan. So we are saved from the punishment of our sin. We are being saved from the power of sin, and we will be saved from the presence of sin. So mas simple pa siguro, nung tayo ay tumanggap sa magandang balita, tayo ay pinatawad na sa ating kasalanan. Ibig sabihin, hindi na natin matatanggap yung kaparusahang nauukol sa lahat ng ginawa nating kasalanan. Dahil ito ay tinanggap na ni Jesus sa krus sa kanyang kamatayan. So habang tayo namumuhay na Kristiyano, tayo ay nililigtas sa kapangyarihan ng kasalanan. 'Di ba? Ang sabi nga, mabuti pa ang bisyo umaasang babalikan. So kahit tayo mga Kristiyano, Gary Granada yun, isa po lumang kanta. Yung mga kasalanan natin, hindi natin na itatakwil biglaan nung naniwala tayo ng gospel. Hindi ba, ang buhay Kristiyano ay struggle. Dahil nagbabago ka na, dahil hindi mo na ginagawa yung mga kasalanan na dati mong pinamumuhay, nawalan ka ng kaibigan, nawalan ka ng grupo, maraming nagagalit sa'yo, nag-iba ka na ng tao, ayaw na lumapit sa'yo ng tao dahil nasusunod daw sila. So yung mga ganung bagay, hindi po ba? Pero, may direksyon tayo. May direksyon tayo. Unti-unti tayong nababago, unti-unting tinatanggal ng Diyos yung bawat kasalanan na dati natin gusto at binabago sa ating puso, yung tinatanim sa ating puso, yung character na katulad ni Jesus. Yun po yung pagliligtas sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan. At ano ang peculiar sa langit na pupuntahan natin? Sa langit, wala nang kasalanan. So we will be saved from the presence of sin. Sa piling ng Diyos, wala na ang presensya ng kasalanan. So kung nahihirapan mo kayo isipin lahat ng ito, patuloy lang tayo mag-Bible study, magbasa ng Bible, magtanong sa ating mga kilala. Kasi may kahirapan, naintindihan yung mga bagay na ito. Pero yung naintindihan natin, yung pagtitiwala natin sa gospel, at yung unti-unting paglago natin sa kaalaman at sa pamumuhay, ito yung trabaho ng Banal na Espiritu sa atin. So malamang, hindi ko rin na ipalabarag sa inyo ng maayos.
pero hopefully nakatulong sa inyong pangunawa. Kasi nga kahit si Paul, sa verse 33, oh, the depth of riches and wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. Diba? Kahit si Paul, ang lalim at ang yaman ng katalinuhan at kaalaman ng Diyos. Hindi ma-unsearchable, hindi marurok, o hindi maatim ang kanyang mga pag-uhusga. How unsearchable are His judgment and how inscrutable His ways. So hindi po natin maarok, maintindihan lahat ng desisyon at hatol ng Diyos at hindi po natin inscrutable. Anong magandang Tagalog inscrutable? Mabusisi ang kanyang ways, ang kanyang mga kaparaanan. So for who has known the mind of the Lord? Sino ang nakakaalam, nakakaintindi, namapa, nahukay, at nabusisi ang isip ng Diyos? Ang sagot po ay wala. Or who has been His counselor? Sino yung nagbibigay ng advice sa Diyos? Wala. Or who has given a gift to Him that He might be repaid? Kanino nagkautang ang Diyos? Ang sagot po, wala. Walang pinagkakautangan ng Diyos. Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos natin ay bago pa man ang panahon. Ang Diyos natin ay ang gumawa ng panahon. Ang Diyos natin ang gumawa ng langit at lupa. Sino ang makakaintindi sa Diyos natin? Hindi po sa hindi natin naiintindihan ang Diyos. Na hindi natin maintindihan lahat tungkol sa Diyos. Pero yung mga ipaniliwanag niya sa Biblia ay naiintindihan natin. Hindi po natin maintindihan lahat, pero yung naiintindihan natin, yung magandang balita ni Jesus, yung kanyang pagliligtas, yun po ay enough para sa ating kaligtasan. Ito po yung nagbibigay ng glory, kaluwalhatian sa Diyos. Kung naalala niyo po na ang currency ng Diyos ay ang glory, ang kaluwalhatian, at hindi niya ito binibigay iba. Ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng glory ay dapat sa Diyos. Dahil siya ay ang Diyos. So verse 36, for from Him, galing sa Kanya, and through Him, sa pamamagitan niya, and to Him, para sa Kanya, are all things. Ang lahat ng bagay. Hindi po makasarili ang Diyos. Ang Diyos po ay karapat-dapat sa lahat ng ito dahil lahat ng ito ay nanggaling. Yun po yung sinasabi ng verse 36. For from Him, galing sa Kanya, and through Him, sa pamamagitan niya, and to Him, at para sa Kanya, are all things. Ang lahat ng bagay. Kaya dapat lahat ng kaluwalhatian, to Him, be glory forever. Amen. Let it be. Amen. Yun po ang ating Diyos. Ang ating Diyos po ay ang tagapaglikha, tagapagligtas. At lahat ng bagay ay para sa Kanya kaluwalhatian. Maintindihan po natin na ang kaligtasan po natin ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Dahil po, ipinapakita nito ang Kanya pagmamahal, ang Kanyang awa, ang Kanyang grasya. At sa mga hindi po naniniwala sa magandang balita ni Jesus, ang kaparusahan din po ng isang makasalanan
ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Dahil ito ang nagbibigay luwalhati sa kanyang hustisya, sa kanyang katarungan. So kung hindi po tayo naniniwala sa magandang balita, isipin po natin na maigi. Dahil hindi po babaliin ng Diyos ang kanyang hustisya. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, na ipinanganak siya bilang tao, namuhay siya ng matuwid, nagsakripisyo siya ng kanyang buhay, at muling nabuhay muli para sa patawaran ng kasalanan, yun po yung grasya na inaabot sa atin sa ngayon, sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng Bible study, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, sa pamamagitan ng pag-share. So lahat po ng mangyayari sa mundo ay magbibigay ng luwalhati sa Diyos sa anumang paraan. So bilang makasalanan, timbangin po natin ng maigi yung magandang balita ni Jesus. Yung offer sa atin na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Para po mag-glorify natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang grasya at kanyang habag. So hope na intindihan po natin at na-bless po tayo sa Romans chapter 11. So tayo po ay mag-close sa panalangin. Banal Diyos, sa makapangyarihan, salamat Panginoon sa inyong grasya at sa inyong habag. Salamat din po sa mga babala na hindi po kami dapat magmayabang sa kaligtasang aming tinanggap galing sa inyo pagkat kayo ang tagapagligtas. Palagyan niyo po kaming paalalahanan ng napakalaking biyaya na pinagkaloob niyo sa amin. At nawa din po kami magkaroon ng puso na may pagmamahal sa ibang mga tao na hindi pa naabot na inyong magandang balita na i-share po namin sa kanila ng may pagmamahal at pag-intindi sa kanilang mga buhay, na ibigay ang magandang balita ni Jesus sa kanila. Pinapalangin din po namin ang mga salita at ang buhay na mag-reflect ng inyong magandang balita para po lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay mapasa inyo. Ito po kaming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.